Hello mga kaulam! Ay ano ang ating kakainin? Ay di ari ngayon ako'y nag-order na ring arroz kaldo dahil ito'y noong kung natatandaan niyo katatapos lang ng aking live na ako'y hilong-hilo. Dahil sobrang aga naming nag-umpisang mag-live ng mga alahas. Ay ako hindi pa naalmusal. Ay di nag-order muna ako ng arroz kaldo at bakit ba naman mali may isang isang langaw na mayat. Mayanay ako'y inabala. Nakakatuwa mga kaulam yung nagse-serve diyan, nakabayan natin, na bading, pero sobrang sobrang hinhin, mayumi, maganda. Parating paborito ko talaga siyang yung minsan kahit hindi ko gustong kumain, pupunta talaga ako magte-take out ako kasi dahil gusto ko lang talaga siyang yung natutuwa ako sa kanya sa batang ayon. Sa isang araw nga tatanungin ko kung pwede ko siyang ipakita sa inyo, napaka mahinhin, nakakatuwa, napakaswerte ng kanyang employee. Maasikaso siya sa trabaho, maasikaso siya sa mga customer, maasikaso siya sa basta parang inaasikaso niyang lahat, nakakatuwa siyang bata. Ang arroz kaldo, paborito din niya ng asawa ko mga kaulam. Dangan nga lamang at ako'y minsan, paborito din niya ng bunso ko. Yung panganay ko hindi naman nakakain ng ganyan. Kaya minsan, pag gusto kong magluto niyan, natatamad ako dahil lulutuan ko din ang panganay ko ng kanya. So magdadalawa akong luto. Pero parang namiss ko ngang magluto ng arroz kaldo. Diyan lamang sa restaurant na iyan, medyo minsan gusto kong mag-request na wag naman nilang bigyan ng plastic na kutsara ang kanilang mga customer. Tapos diyan pag nag-request ka ng sabaw, kunyari kumain ka ng kanin tapos may sabaw, ang kanilang sabaw ay sa plastic cup nakalagay. Minsan kahit gustong-gusto kong uminom ng sabaw nila, yung humigop ng sabaw nila, minsan hindi na ako na-order dahil sa plastic cup nga nakalagay. May mga tao talagang aayaw na gumamit ng plastic dahil sa health issue. Yan naman, kaya naman ako'y na dyan na mag-plastic ng kutsara. Wala na akong choice, gutom na ako, tsaka talagang kailangan ko nang kumain dahil uuwi na ako sa bahay, ay marami pa akong gagawin. Biro mo naman yan nag-live kami dyan ng alahas, anong oras? 7:30 ng umaga, natapos kami ay 9:15 yata. So parang ako'y bumaba ako ng bahay ng mga 6:30. Walang kahit uminom lamang ako ng mainit na tubig, tapos dire-diretso ng trabaho, dire-diretso na. Dahil may hinahabol kaming oras, at dahil yung shop ay magbubukas ng 10:00, kailangan bago mag 10:00 nakaayos na yung shop. Walang kaalam-alam ang asawa ko nang bumaba ako ng bahay, hindi ko na siya ginising. Sabi ko, nakakaawa naman kung gigisingin dahil gabing-gabi na nga natulog kakapanood ng Korean movie. Wala siyang kaalam-alam na ako'y nakababa na ako'y nakapaghanap buhay na. Dumating ako sa bahay siguro mga 10:30. Nagulat siya sa akin. Nung dumating ako, kakagising laang niya, nag-aayos pa siya ng kanyang almusal. Sabi niya, saan ka galing? Sabi ko, naghanap buhay. Natawa siya sa akin. Ako din nakapaghanap buhay niya. Siya do'y kagigising laang, siya din nalamangan ko. Kakoy ko maaga ding nagising at naghahanap buhay din. Hindi ka nalalamangan. Ay napasarap daw siya nung gabi, panonood ng Korean movie. Siya daw yati 12:00 o launa na nakakatulog dahil tinapos daw niya hanggang episode 42. Ito ka namang maling-mali pa ang sabi ng episode, hindi ko lang maalaala, pero ang layo, hindi niya mabasa, hindi niya masabi ng maayos yung salitang episode. Diyos ko po, Rude. Ako naman, inagahan ko din yung aking pulas dahil alam ko na pagdating ng alauna, gagamitin ng asawa ko at ng anak ko ang sasakyan. So sabi ko, mga gabi na sila darating, hapon na, siguro mga 6:00 na. Inisip ko, anong oras pa ako maghahanap buhay kung gagamitin nila ang sasakyan ng alauna, babalik sila ng mga 5:00, 6:00, di naubusan na ako ng hanap buhay sa labas ng bahay. Dahil mga kaulam, kapag day off, Sabado, Linggo, kahit na 20 ang nakita, papayag ako, basta meron akong kita. Basta merong umakit sa akin na pera, kahit nga sa 10 yan, masaya ako. Kailangan lamang para masatisfy ang aking bakasyon at para ang aking day off at para masatisfy ang aking pakiramdam, kailangan meron akong kita, kahit pambili mo lamang ng 1 kilong bigas, masaya na ako doon. Tulad ngayong Sabado, sabi ng asawa ko, aalis daw, ay gagamitin daw nila ng mga bata ang sasakyan. Meron, parang magkukumpleto yata ng gamit sa school. Sa tanghali daw sila aalis. Ganun mga alauna, 12:00, tapos para daw mga 4:00, 5:00, nasa bahay na sila. Kakoy kailangan maaga na naman akong pupulas dahil ako'y bibili naman ng mga pagkain ng mga inay dahil parating na mga inay sa linggo ng gabi, inshallah. Ako sabi ko, ako'y mamamalingkinap, ilalagay ko na sa freezer para sa linggo dahil may tutorial nga ako ng linggo. Hindi na ako maabala baga, ay siya, dyan na kayo.